Gawin na riguto at saka papaitan. Yun mga kabayan, isang napakagandang araw po ulit sa inyong lahat. Kamusta po? Yan, welcome back ulit dito sa Daddy Well TV. Mga kabayan, ay may i-share na ulit tayo isang kasalan din sa amin sa probinsya ng Batangas. Tayo ay nandito ulit sa Anilaw Labak ng Lipa City. Yan mga kabayan, nakakatuwa naman po, lagi po tayo na-invite din sa Anilaw Labak. Shout out po sa mga taga Anilaw Labak. At shout out din po kay Ate Jane at kay Kuya Efren. Yan, napakababait po na ating mga kaibigan din sa Barangay Anilaw Labak ng Lipa City. Mga kabayan, ay di makakasama ulit natin ang mga taga Barangay Anilaw Labak at tayo makakapag-share na naman ng masarap nilang lutuin sa walang barangay. Congratulations nga pala po kay Mark Jeff at kay Jonah Luz kasalan at bayanihan na naman ito mga kabayan. Tulong-tulong, napakarami ho ng mga dumating din ho sa bisperas pa lamang. Ari nga ho'y sumunod pala ay talagang napakarami na ho ng tumutulong. Ay di lalo na ho na rin bisperas at hanggang kaarawan naman po ay napakarami po ng bisita. Yan, shout out po sa mga nakasama ho natin mga kusinera, kay Kuya Edwin, kay Kuya Mana at sa napakarami ho mga manunulungan. At ari nga ho ay bayanihan na naman din yung mga kabayan sa amin sa probinsya ng Batangas. Mga kabayan, ay di i-share po natin sa inyo aring masayang kaganapan sa kasalan po ni Mark Jeff at ni Ate Jonah Luz dito sa Barangay Anilaw Labak ng Lipa City, Batangas. Masarap na lutuin na naman mga kabayan, masiglang bayanihan at masayang selebrasyon sa isang kasalang Batangas. Yan mga kabayan, isang napakagandang araw po ulit sa inyo at today nga po yan, nandito ulit sa Anilaw Labak at ngayon po ay bisperas naman ng kasalan din sa amin sa Batangas. Congratulations Kuya Mark Jeff and Ate Jonah Luz. Wala nang mapisa. Oh, sorry ka. Ang daming gulay. Si Kuya nga pala yung Muslim na. Baka naman. Panghuli niya. Panghuli. Ako yung papalutin. Mga kabayan, ay di nakakatayan na ho ng mga baboy at meron pa hong isang baka na kakatay. Mga kabayan, paggagayat na lang ho ipakikita natin, hindi na ho natin ipakikita yung saktong pagkakatay at nang hindi na ho tayo magkaroon ng problema sa YouTube. Mga kabayan, ay di pagkakatay po ng baboy ay areho, diretsyon na ho yung gayatan. Marami ho yung mga nunulungan din na may dalang mga kanya-kanyang kutsilyo na gagamit ho sa paggagayat ng karne. Ihiwalay na ho yung mga laman sa binatuhan at di uunahin muna hong gayat ng aring baboy at isusunod naman ho yung baka pagkatapos para hindi ho maghalo ang amoy ng dalawang kamoy. Wala ka, smooth yung apretado ng kuya eh. Ulito yan. Laki na lang mali, ano brother? Dari ng baka. Mga kabayan, ay di inihiwalay nga ho yung laman sa binatuhan at may nagagayat na ho ng mga laman irigaway mga apretadahay at naman akong binatuhan ay adobo at kalutira. Yan ang ating mga konsehalis, talaga namang busy
Nagkakatawa naman ho din ng mga kabayan sa ilalabak talaga ang mga konsehal. Basta ho may garning handaan talaga naman ho nangungunang-una sa garning bayakan. Bayanihan Photo. May patas. Papagiling na, papagiling. Yan ang Kuya Manangay at ang Kuya Edwin ang kusinera pala dito. Sige, tagilay. Wow, hey, sinero na. Mga kabayan ay di yung mga naunahon na gayat ya tinitimplahan na ni Kuya Edwin at ay lulutuin na at din ho ay dire-diretso na rin ang saingan at pagkaringahong bispera sa amin ay napakarami na ho na nagiging bisita ay di mangyayari mga kabayan ay paplastic na ho yung mga nalulutong kanin at yung mga karne naman ho nagagayat sabi nga ho ni Kuya Edwin ay uumpisa na ang luto hanggang sa matapos. Yan po ang ating hatilinda. Napakabait po na lola ng ating kakasalin. Lagi ko tayo naiimbitahan sa ganihong na handaan sa kanila. Malita tulada, dapat yung sa mga. Awak-awak nga pala yan Kuya Manana. Nga ka din, kaputay. Ay! Hindi kaya peryang! Tumingkir naman din! Ay! Oo. Pugil peryang. Nabu. Ngaran din na eh. Ay, ma'am, ba't yung baka nalilimutan ha? Dapat din ka. Pagkakagayat mga kabayan ng mga binatuhan ay hinuhugasan at nang hindi na daw ho naman makatinik ang pinaka-butaw. Hindi mangyari ay lalo mas maganda ho pag diskarte. Ito naman ang aking tropa ang tayo mag-woo! Atay! Usok-usok, thank you, ana! Usok-usok! Mga kabayan, di habang iba po yung pag-igi sa pagluluto, may nag-aayos naman ho ng mga panabit at konting picture-picture souvenir naman ho ng mag-asawa sa kanilang
panamit na ibibigay sa mga ninong at nina. Legat. Sarap, sarap. Sambahing tuyaw. Wala. Goreng kecap lang. Dumi lalamasahin deh. Lalamasahin. Kakasama ka rin. Madami yung morconin o embutidohin ay iba ho yung diskarting ginawa ni Kuya Edwin sa pagtitimpla ng kanyang pinaka pampalasa. Hinalo na muna ho sa isang batiya para daw ho talaga durog na durog at basta lang sasama sa pinagin. Boss Roy, mga ilang minuto yan? Pinasarap na ni Mekos-mekos na ni Insan. Kahapon pati ka mag-din na ba? Ano ka luto ng isara kayo mana? Wala kaya sweetay, ito nga pala yung tikulay na. Gubos na ka, sweetie ko yan. Okay, ito na nga pala rin. Tutuloyan mo na. Okay, magsasaro na, kailangan na yan. Ito ba, kakarunday? Kondisyon natin, Linda. Tawa ng Diyos. Nakakapakondisyon na. Oh, hey, hey. Yan, pati tiningin na lang itong kapeng ito. Ito mamaya ay madadali na. Bakit kayo? Yan mga kabayan, bago katapos timplahan ay dito babalutin na ngayon. Okay. Yun naman, guys.
Oo naman. Gas. Tatlong buo. Wala guys. Diyan. Paglambot yan ah. Lalapot na. May pahabol pala Kuya Corek sa chest doon. Ay, cheese. Parang Marco nagkarlan. Nagkaroon lang yung mga punggo. Madami-dami pa pala brother ay babaluti ka rin. Yan pa. Dah. Express pala, nag-apritada na. Masarapan agad na. Mga kabayan, besperas pa lang ho din ay di nagluluto na ho ng mga derekado. May apretada, may adobo Tagalog, meron ho na rin na possible o bame. At ipapalambot na rin ho yung mga laman loob ng baka. Gagawin naman ho na kuya na goto at papaitan. Yan, papaitan talagang nag-uumapaw na laman loob ho ng baka. Marami-rami ho yung mahihigop-higop mamaya. Lalo na ho yung mga gustong mag-shot ng konti ay di may mapupulutan na ayos. Yan mga kabayan, ang laman loob ng kinatay na baka. Pareho ay gotohig. At sa gusto ho maggawa ng papaitan ay di pwede rin ho yung papaitan diyan. Mga kabayan ay di maaga pa nag-umpisa yung trabaho. Marami po yung nagtulong-tulong at di pagpatak naman po ng hapon aray halos lahat na ho ng pampahapunan ay naluto na. May apretada, may adobo, meron ho nga adobong Tagalog. Susunod na ho yung mga dinog anay at iba pa hong putahe. Lungoy na lungoy ha. Kami may basher na ako. Sabi, sexy naman ika na nag-ano. Sexy ika na nag... Bilangin mo Randay. Yan mga kabayan, hindi pagkakaluto ay ipaplastic nut ng madali-dali saling. Yan, dalawa agad adobo na luto ng ating Kuya Mana. Hinugasan kaya nagtubig ng ayos na Kuya. Yan. Yan mga kabayan, ito ihugas na hugas ang karning ito.
Masa 60 pala agad na. Ay, Mga kabayan ay di may liwanag pa lamang ayan, nagdadatingan na ho yung mga bisita, yung mga naman ho mga kusinero ay di dire-diretso lang ho yung pagluluto ng ginagawa. At sa amin ho pag esperas ay luluto na agad ho yan ang mga delikado, lalo na ho pag marami naman po yung handa. Luluto na rin ho ng katulad na rin mga goto, pulot na rin naman ho. At sa bisperas sa mga mapapaibig ho na magsiyan at gusto kumain ng goto, ay papandali na rin. Ay lulutuin na rin mga kabayan. Kaya naman ang goto ay kailangan din sa init at masarap na ho ay hindi pa natin yung mantika. Di dire-diretso na ho yung lutong yan. Ang bisita naman ho ay dire-diretso rin. Kain na mga kabayan. Ay hayin ang hayin pagkakaluto. At di yung mga natimplahan o na i-marinate naman ho ng mga karne. Yan ho isasalang na tuwing may mababakante ho ng mga tulihasing. Ano yung paborito na kaya tato? Pasibon. Yan mga kabayan, ay di sa ganito ng mga handaan niya, alis dating ho yung tao, lalo na yung mga bata. At di inuumpisa naman sa ganito yung tinatawag na pasayaw. Una ikang paghahanap buhay ng magkakaasawa ay di tulong-tulong ang mga magkakaibigan, magkakamag-anak na nagbibigay mga kapamilya. Ay nagbibigay ng tulong para sa unang paghahanap buhay ng magkakaasawa sa araw ng bukas. Di dire-diretso naman kahit. Yan ho, ayan o, napakasaya ho ng garning bisperas. Masarap na pagkain, masayang samahan ng bawat pamilya. Ayan, may mga ganitong masayang program.
Consejero Erupio. Apretado mo lang piha. Ano ba? Apretada. Kaya na. Sige. Lalo tigit po sa ating kumpareng Efrain, sa mag-asawa. At sa mga binabaysan na taga-baliti ng Santo Tomas. Okay. Magandang gabi ho. At kung meron naman ho din ng barangay official na kasama na taga-barangay ninyo sa Santo Tomas ay isang mapagpalang gabi. At sa akin pong mga barangay official na natito, mga konsyal, mga akin pong Hibinod Justice, magandang gabi ho. At tayo ho ay magsasama-samang masaya. Hari ho ay kahuli-huli ang gabi na ng pagiging binatang dalaga ng ating ikakasal sa araw ng bukas. Best wishes sa inyo, advance. At sana ay pagpatuloy ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay sa ikagaganda at kasasagana ng isang pamilya. Ang isang mag-asawa ay palaging give and take. Hindi maaaring sabay na mainit. Laging isa kung mainit, siya mababa. Di ka? Yan ay isa sa payo ko sa inyo sa ikagaganda ng isang pamilya. At sa lahat po ng mga manunulungan dito ho, sa akin ng mga kaibigan, hindi ko na ho ito pagkakahabaan. Tayo ho ay masasama-sama dito hanggang bukas na tayo po ay masaya na ating idadaos. Ito po ang ating okasyon dito po sa ating Sanlulupak. Magandang gabi ho at mapagpalang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po, Kap. Memorial Smith. Bakante pa ang likod ng ating mag-asawa. Yung mga umiinom dyan, nag-scatter, color game. Bawas-bawas eh. Mga kabayan ay di habang ginaganap po yung mga programa, yung atin naman ho mga kusinero ay dire-diretso ang lutuan at sabi nga ho hindi natatantanan hanggang sa matapos lahat po ng mga lulutuin at siguradong aabutin ho ito ng hanggang madaling araw kundi man ho hanggang umaga pa.
tadyang na ito'y ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, uto ng aking uto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki na Sa mga Espiritu Santo, sa Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang silugin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Na ayon ba sa kautusan na huwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang anak nila at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jeff at saka si Jonah, parang tagaan nilang labak. Parang ngayon ay wedding season sa kanilang labak. Ano? Parang hindi lilipas ang isang buwan na walang ikakasal na tagaan nilang labak. Kung hindi ako nagkakamali, October 2022, mabalitaan ni Jonah na may nagkakaroon na sa kanya. Sabi ng kanyang kaibigan, sabi ng kanyang katrabaho, hindi ko lang alam kung si Jeff yun, pero basta may nabalitaan siya na may nagkakaroon sa kanya, may nagkakagusto sa kanya. At si Jonah naman ay naghihintay na yung may sa kanya ay lumapit sa kanya, mapakilala sa kanya. Hindi lumapit. At inabot pa ng ilang buwan bago sila nagkakilala, nagkakatras sa kanya. Parang hindi makapaniwala sa mga, parang hindi ako yun. Kung salamat sa kanilang kaibigan, katrabaho ko dahil ito may nagkakilala silang dalawa. At sa umpisa pa lamang, hindi pa nagkakaligawan ay parang nahulog na kaagad ang loob Jeff kay Jonah dahil parang sabi mo, ipinagtatanggol ka na niya. Ano? Parang ipinaglalatan ka kaagad niya. Hindi pa kayo, pero gano'n na lamang ang pag-aalala niya at pagtatanggol niya sa iyo. Tapos, mas nahulog pa ang loob mo nung nalaman mo na parang pala kayo mahilig kumanta. Mahilig pero hindi magaling o mahilig at magaling. At iyon, simula noon ay nag-date na sila. Pagkatapos ng ilang panahon, ito ngayon sinasaksihan natin ang kanilang pag-isang dibdib. Jeff at Jonah, sa inyong pag-iisang dibdib ngayong araw na ito, ilang bagay lang. Una, yung commitment. At mamaya ipapahayag niya yan. Yung commitment ninyo sa isa't isa. At yun ay ipapahayag ninyo sa pamamagitan ng isang kasal. Kasi hindi madaling maging committed eh. Hindi madaling piliin yung isang tao araw-araw. Hindi madali yung mahalin yung isang tao araw-araw. Kaya yung commitment nyo sa isa't isa, tataanin nyo sa isa sa pamamagitan ng kasal. At ito yung dadasalin nyo mamaya. Nasabihin ninyo, Ama namin, kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kalooban at ng damin, mula ngayon, sa kaginhawahan at kahirapan. Ganun pala, no? Yung commitment ninyo sa isa't isa, mamahalin kita, kaya naghihirap tayo o tayo nananaga.
sabihin nyo din sa karamdaman at kalusugan. Kung maayos ang ating pakiramdam o masama ang ating pakiramdam, malusog ka o may sakit ka, mahal pa rin kita. At ang pinakamahalaga dito, sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa English ang sasabihin ay, till death do us part. Yun ang commitment. At sana, Jonah, pinili mo yung taong kaya kang panindigan habang buhay. At sana, Jeff, din ganun din. Sana ang pinili mo yung kaya kang panindigan, piliin at mahalin araw-araw bilang mag-asawa. Yan, commitment. Pangalawa, communication. Alam niyo lahat na pag-uusapan. At siguro, ito tinatanong ko sa mga ikinakasal. Meron pa kayong mga past issues na hindi alam ng iyong pakakasalan? Na kapag nalaman ng iyong pakakasalan, ay baka hindi na siya magdesisyon na pakasalan ka. At palaging sinasabi ninyo ng mga ikakasal, alam po niya. Sapagkat sinasabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa aking sarili, ang aking nakaraan, ang aking ngayon, at maging ang mga plano ko sa hinaharap. Sapagkat napakahalaga sa buhay mag-asawa, yung nag-uusap talaga. At kapag maayos ang relasyon, siguradong maayos yung komunikasyon. Pero kapag sira ang relasyon, sigurado kung sira din ang komunikasyon. Tingnan ninyo yung mga mag-asawa o magkaibigan na nagkakagalit. Ang taas na ng boses, nagsisigawan na, pero hindi pa nagkakaintindihan. Kasi nga kapag nasisira yung relasyon, nasisira din ang komunikasyon. At kapag nasisira ang komunikasyon, nasisira ang relasyon. Kaya Jeff at Jonah, daanin lagi ang lahat sa maayos na usapan. Kapag mahal mo, sabihin mo, ipadala mo. Kapag galit ka, sabihin mo din para nalalaman niya. Hindi kayo mag-iinikan at mahuhula na lamang kung ano yung nararamdaman. Pero napapa-ismit si Jeff, siguro hindi naman ganun si Jonah. Yan, mahalaga yung komunikasyon. Pangatlo, yung compassion. Walang perpektong tao, walang perpektong mag-asawa. Siguradong darating sa buhay ninyo na kayo'y magkakatapuhan dahil meron kayong mga hindi pinagkakasunduan, magkakaaway kayo dahil kayo'y may mga differences, magkaiba ang opinion, magkaiba ang gusto, magkaiba ang desisyon. At sana'y tanggap ninyo yun sa isa't isa. Kasi hindi siya perfecto, hindi rin ako perfecto. Ang ganda nung nabasa kong isang sinabi ng isang manunulat. Sabi doon, marriage is not for perfect people. Marriage is for people who are humble enough to accept that they cannot do things alone, who are brave enough to risk uncertain futures, and who are open enough to grow up and change with those they love. Tapos may kasunod pa yun, sabi, what marks a beautiful marriage is not the absence of conflict, but the presence of forgiveness. What destroys a beautiful marriage is not the presence of conflict, but the absence of forgiveness.
Totoo, Jeff at Jonah, there will be misunderstanding. Pero sana, kapag may misunderstanding, hindi solusyon yung paghihiwalay, hindi solusyon yung isasauli na kita sa inyo. Ang solusyon, mag-uusap tayo, mag-uunawan tayo, magpapatawaran tayo. At panghuli, Christ. Sabi, it takes two to get married, but it takes three to remain married. Sa buhay ninyo bilang mag-asawa, napakahalaga at kailangan talaga andyan si Kristo. Kaya sabi nga, the family that prays together stays together. At sa patuloy ng matunan ng paninig ng isa sa pagkakas ng pagmamahal, yan ay gusto ko na pinulong sa kanya ito at pagiging padalala ng Panginoon. At iadyan kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, padalangin natin sa Diyos. Paminsan-minsan. Pupunta ko dyan sa YouTube. I don't.
Ladies and gentlemen, please, Mr. Mark Jeff Amores and Mrs. Jonna Lewis Amores. Let's give them a round of applause. Once again, our couple, round of applause. And now, isasagawa po nila kanilang tradition and culture ng mga Pilipino. Ito nga po yung pagkain ng kalamay and pag-inom ng tubig at syempre sa mga po na pagkuha ng pera sa mga bigas or sa mga bulaklak. And for our principal sponsors, pili na lang po tayo dito for your entourage. Once again, for our principal sponsors, followed by parents and the secondary sponsors, pili na lang po tayo dito para po sa inyong entrance. Once again, ang ating mga pili na lang po tayo dito para sa inyong entrance. Kasunod po ang mga parents, followed by secondary sponsors. Marami anak ko na yan. Madadabihin ko sa asawa, sa misis. Kahit anong music. By the way, I am Mr. Froylan Disalonga, your host, and a former DJ at Cinebit 102.3 Trical Infinite Radio. Ang napapahingin ko ay mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At now, let's move on from the entourage of our principal sponsors. May we go on, Mr. and Mrs. Eduardo and Cecilia Magalalad. Mr. and Mrs. Armando Atienza and Lucila Mahala. Nagpamoton pa lang sila pero mamaya ay mapakita nila kung paano sila uminda, bumili at sumayaw. Mga mga, pumunok na tayo. You know man, no, pauna pa lang yan. Pauna pa lang. So mamaya ako makikita natin kung paano sila sumayaw.
malakas na palakpakan ng kasamang sigawan in 1, 2, 3, go! At syempre kasabay po ng pagpalakpak, iwawag-iway po natin ang ating mga handkerchief na nasa unahan. Ayan, lahat po tayo ay sasayaw. Okay po? I think ready ng ating couple? Ang malakas na palakpakan ng kasamang sigawan! Yun naman. At syempre, isisigaw natin mamaya pag nasa una na mabuhay ang bagong kasal. Okay. And now, please welcome our couple, Mr. Mark Jeff Amaras and Mrs. Genevieve Amaras! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be we're gonna be
Sino? Mahal na, hindi na naman ma'am. Isang tama. Ayun naman, taas ang energy nito. Bukod! Uy, naman! Saan lugar? Gusto mo ba na ating couple? Ang sagot ni Ma'am ay Bohol! Bohol! Bohol is correct! Congratulations, ma'am! And for the next question, ilang taon na po ang ating groom o Sir Mark Jeff? Ayun si Ma'am na nakagero, please. 28 years old is correct! Okay, next! Kung ilang taon ang ating groom siya, ilang taon ang ating bride! Ay, ito sa sir, ang bilis. Sige. And now, let's move on for the cake-cutting. Together with our couple, Mr. Mark and Mrs. Donaldus. Sabi nga po nila kung sino daw po ang may pinakamalaking isusubo na slice ng cake, siya daw po ang may pinakamalaking pagmamahal. Sino po kaya sa kanilang dalawa ang may pinakamalaking isusubo? Si Ma'am Donaldus ba? Or si Sir Mark? By the way po, mga sir, bawal mo punasan ang icing na labis sa inyong mga labi. Bawal mo punasan ang panyo o kamay. Sige lang sir, tuloy lang. Bawal punasan ang labis na icing. It's your turn, Sir Mark. Nagpalakihan na ng cake. Malaki na ako. Kaya po magmahal si Sir Mark Jeff kay Ma'am Joanna Luz. Ayun naman, uy! Ang sweet. Ang cake po natin siguro po ito ng isang matagis na pagmamahalan. Saan po yung labis na icing? Gamit lamang ang labi ni Ma'am Joanna Luz. Si Ma'am Joanna Luz muna po ang una kay Sir Mark. It's your turn, ma'am. Left and right yan. 1, 2. Sa kabila pa, ma'am. You know what? It's your turn, Sir Mark Jeff. Para muna sa naman ang labis na icing sa labi ni Ma'am Joanna. Uy! Nakakagulat to. Nakakagulat. Sa gitna mo. Ay! Sa gitna mo pa, sa gitna. Oh, kasarap. Sana all. Okay, congratulations kay Sir Mark Jeff and Ma'am Joanna. This morning, okay, ready? 1, 2, 3. And then kiss. Yun naman. Thank you so much for our couple. And now, let's move on for our dove release. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Kiss. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. And welcome to the release. The night's young, it is just beginning. We wanna chase the Hello po. Good morning.
afternoon. So, unang-una, gusto namin magpasalamat. Siyempre, sa mga parents namin na malaki naging part kung bakit magkasama kami ni Projector. Kasi kung wala kayo, wala kami. So, wala sana ganitong celebration. And thank you din po sa mga nakarating. So, may mga nakarating na nanggaling pa talaga sa malalayo. So, na-appreciate po namin kayo lahat. So, magiging po ito sa malalapit, sa mga malalapit na nakatulong din po from the preparation hanggang sa day ng wedding. So, thank you so much po. Sana hindi po kayo magsawang tumulong sa mga susunod pang event dito po sa Amares family dito sa Andaw naman. Thank you so much po. Good afternoon po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang at sa magulang ni Jonah. Kasi kung wala sila ay hindi magiging success. Hindi magiging successful yung ano nito. Event na to, tsaka wala rin na ako dito sa mundong to. Wala kami sa mundong ito. Then, pangalawa ay sa pamilya ko na tumulong sa pag-aasikaso ng mga handa tsaka ng mga ganap dito sa bahay. Tsaka sa pamilya ni Jonah, sa mga taga-Balete at tsaka sa Tomas na kahit malayo, nahirapan ang magpunta ay nakarating. Salamat sa inyong lahat at sa ulitin. Salamat. At now, hindi naman natin sila ng message sa isa't isa. Na ngayon ay sila ay mag-asawa na. So anong masasabi mo sa iyong asawa, Sir Mark Jeff? Happy anniversary muna. First anniversary as mag-jowa, tapos mag-exit tayo ngayon. Ex-jowa kasi asawa na kita. Kinilig na na, kinilig! Dadagdagan mamaya rin sa bayan. Sabi niya doon iba, kahit may salunod na karami sa tao, may isang tamang tao na darating na tao para sa iyo. Ikaw na yun. Salamat sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Mamaya bang kamay? Yun naman, oo. Ayan, so, kamay, husband. Ayan. Thank you. So, happy anniversary pa natin na kapuna. Ayun, sa unang taon, maraming mga nakakaalam mo sa isang taon na to, napakadami nangyari sa amin. Hindi na namin pinatagal yung Ligawan stage. So, nung nalaman namin na naramdaman namin sa isa't isa na kami na seryoso naman kami sa isa't isa, ba't na namin pinatagal. So, ngayon nandito na si baby, at then ngayon po ay kasal na kami. So, very thankful ako na dumating siya. So, after 7 years being single, masaya ako na siya yung nakatuluyan ko after nung pamamahinga ko yan sa isang relationship. Thank you so much sa lahat. I love you. At palangpakan po natin ang ating couple, Mr. Mark Jeff Amores and Mrs. Jonas Amores. Sabi nga po nila, hindi daw po makakompleto kung hindi natin makikita ang kanilang kissing scene. Wait, rock. Ma'am? Pudpud na. Gusto ko magpapudpud na. Okay? Ladies and gentlemen, marabay ang kissing scene of our couple. Ilang seconds bawal po maputol. Okay po, dahil kapag naputol, susunod ko po sa salon. Wow, patay. Are you ready? 1, 2, 3, go! 9, 8, 7, 6, 5, 4. Maraming salamat po sa mga taga-Purok Tres Aguilar Pasili Batangas at syempre sa family Manalo and Amores. 2, 1,
tanggap nyo sa ating mga iba't ibang bisita na dumadalo at dumarating pa ngayon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkain. May pagkain, okay na rin na. Well! Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuka ng pagkain. Open pa rin po ang buffet. Open pa rin po ang ating kabuhayan. And sila mga magbuhayan ang ating kabuhayan, Mr. Mark John Morales and Mrs. Jonathan Morales. And that's the end of our program. And now let's move on para po ibigay sa inyo kung magkano ang kinita ng ating couple. Sir Jerry? Dito Romel! Ikaw na lang. Kailangan natin na magsasarado. Dito Romel! Dito Romel! Ang kinita po kagabi ay 21,200 at ang kinita po ngayon ng mag-asawa ay 167,111. Sa tumatotal 188,311. Pero alam ko na may magsasarado sa 200,000. Dito Romel, ang magsasarado, ikaw na ang bahala diyang humigit para maisarado natin sa 200,000. Dito Romel, Makauwi na. Dito Romel, ikaw ang kailangan ko.